pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Efren Palyurina, pansamantalang humahalili para kay Kuya Dan Andrew Cura. Tayo po ay magkakasama ngayon sa isa na namang pag-uusap tungkol sa ehemplo na kababayan natin. Mga tao ito na galing sa iba't ibang larangan ng ating buhay, mga ordinaryong mga tao na yung iba ay kilala natin, kilala ninyo. Yung iba naman ay talagang virtually unknown. Pero nakakatuwa na ang buhay nila pag ating sinaliksik ay talagang maliwanag na ehemplo para sa ating lahat. Ang ehemplo ay isang lingguhang produksyon ng FEBC Philippines at naririnig sa iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas sa pamagitan ng mga regional stations ng FEBC, sa pamagitan ng social media, katulad po ng dito sa Maynila, 702 DZAS, sa Bacolod City naman ay 1233 DYVS, sa South Cotabato, 1062 DXKI, at sa Santiago Isabela, 1143 DZMR. Gayun din po sa Cagayan de Oro, 103.3 FM, the New J Radio. At sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK, Radio Kapit Bisig. Ito po ay naririnig din, napapanood sa Facebook Live ng mga Facebook pages ng ating mga himpilang nabanggit kong ito. At nakakatuwa na sa lahat po ng mga yan ay ang lagi naming inaabangan ay kung paano tayo pwede magkakwentuhan tungkol sa mga ehemplong itinatampok natin sa ating palatuntunan. By the way, kung kayo po ay mayroong app ng FEBC, ang pangalan po niyan ay FEBC PH Stream. Kung di pa nyo na-download, pwede po yan sa inyong Android phone or iOS phone. At ganyan din po, napapanood ang ehemplo sa GCTV sa Signal Channel 185. So, ito po ay isang pagpapugay muli para sa isang panibagong episode na naman ng ehemplo. Sa araw na ito, makakasama natin ng isang kababayan natin na kumakatawan sa mga magigiting na mga sundalo ng kalusugan. Tama po, sundalo ng kalusugan. Sila po yung mga nasa frontline na nagtatanggol, nagpaprotect sa atin at nagpapanatili ng ating kalusugan. Ang mga nurse. Sila po ang mga sumusuporta sa ating mga doktor, kasabay ang iba pang mga medical professionals. At ito po ay pagpupunyagi natin sa buong hanay ng mga nurse sa buong bansa. Pero in particular, itong ating kakausapin ngayon ng siyang ehemplo natin na handang lumaban at ipaglaban ang karapatan ng mga nurse natin sa buong bansa at sa ibayong dagat din. Naging susi po ang ating ehemplo para magkaroon ng boses ang mga nurse sa ibang lipunan para maitaas ang moralidad ng kanilang propesyon. At ang ating pong ehemplo ay walang iba kundi si Ms. Maristela Presto Abenojar, ang National President po ng Filipino Nurses United, FNU. At nagtapos po siya ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa Pamantasan ng Luzon ng Maynila, 1983. May Masters of Arts siya in Nursing sa University of Asia and the Pacific, 2004 po yan, sa ilalim ng isang scholarship grant. Miyembro po siya ng Coalition for People's Right to Health
na layuning ipaglaban ng libre at ipagpapaunlad ng magandang healthcare system sa bansa. Kasalukuyan po siyang presidente ng Nurses United na layong maipasa sa Kongreso ang kanilang samahan ng mga nurse para ihayag sa Senado ang kanilang karapatan bilang nurse at bahagi ng healthcare system ng Pilipinas. Siya rin po ang National President ng Filipino Nurses United, samahan ng mga nurse sa buong Pilipinas at sa labas nga po ng bansa. Sa pagbabalik ng ehemplo, makikilala po natin siya. Abangan! Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Nagbabalik po ang ehemplo at tulad po ng nasabi natin kanina bago tayo nag-break, kasama na po natin siya ang ating ipapakilala sa inyo ngayong umaga. Ma'am Maristela Presto Abenojar, National President ng Filipino Nurses United. Magandang araw po, Ma'am Maris. Magandang araw, Kuya F. Ganon din po sa lahat ng staff at mga taga-subaybay ng inyong programang Ehemplo. Napakagandang profesyon ang pagiging nurse dahil kailangan siya sa mga panahon katulad nito. Pero kahit na noon pa naman, ang nursing profession ay very noble at tinitingala ng lahat. Pero ang Pilipino ay talagang kilalang napakahusay maging nurse, babae man o lalaki. Ito ay talagang kinikilala ng lahat. Kaya nga ang taas ng demand for Filipino nurses. Paano po kayo mismo nagsimula bilang isang nurse? Saan ba nagsimula yung interest na mag-aral at then i-pursue ang pagiging nurse? Ako po ay panganay sa 4 na magkakapatid at lumaki po ako, isinilang at lumaki sa Tondo dito po sa Maynila. At katabi po ng aming bahay ang isang public health center. At araw-araw po nakikita ko ang mga nurses at mga doktor na naglalabas-pasok doon sa health center at nakikita ko po ang mga pasyente na pumipila para po sila ay matignan o manghingi ng serbisyong pangkalusugan. Kaya po na-interest po ako na maging isang katulad nila. Naisip ko po na gusto ko yung ginagawa nila na nakakatulong. Nung panahon din na yon, Kuya F, meron akong isang pinsan na nagkasakit ng tuberculosis. Pero noon ay, ang tawag po nila doon ay mahina ang baga. May sakit sa baga. At kinailangan po talaga siyang bigyan ng injection araw-araw, no? Ng streptomycin para po siya gumaling. Bilang kasing edad ko po siya nung ako'y bata pa, pumupunta ako, minsan sinasamahan ko siya doon sa San Lazaro Hospital kasi close po ako sa pinsan ko. At doon ko po nakita kung gaano kahirap maging isang mahirap kapag ikaw ay nagkasakit. Uh-huh. Kaya sa akin po tumatak yun at naisip ko po na balang araw gusto kong makatulong sa mga kapwa ko mahihirap at gusto ko po na sa paraan na kung saan ako ay
manggagamot ng mga may sakit. Ang totoong pangarap ko po ay maging doktor. Pero dahil po anak ng mahirap, hindi po namin kakayanin yung taas ng tuition. Ako po ay sumubok sa entrance exam din ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at naipasa ko po. Noon po ay wala pang medisina kung hindi nursing. Kaya po ako ay nag-nurse. I see. Sa inyo po bang pamilya, sa mga kaibigan, meron bang naging parang inspirasyon sa inyo, nakilala ninyo, para sabihin, gusto kong maging katulad niya. Ando doon yung environment na naikwento ninyo, yung pangangailangan ng ating mga kababayan, pero meron ba kayong nakilala personally o nag-influence sa inyo para i-pursue ang pagiging nurse? Opo, hindi ko makakalimutan ang dalawang iniidolo ko po na nurses. Ang isa po dyan ay ang dekana namin dati sa College of Nursing ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, si Dean Mary Vita Jackson. At ang ikalawa po ay si dati pong Constitutional Commissioner, Professor Mindaluz Quezada, from UP Manila naman po. Ang dalawa pong nurse na ito ay kilala sa sektor pangkalusugan kasi hindi lamang po sila mahusay na mga leader, sila din po ay may progresibong pananaw, usapin ng kalusugan. Halimbawa po, yung una po pong nabanggit na pangalan, si Dean Mary Vita Jackson, ang kanya pong pagpapatakbo ng kolehiyo noon ay nais niya na talagang ang lahat ng kanyang mga estudyante ay dadaan sa community-based na health training. Kaya po kami siguro po ang kauna-unahang eskwelahan na kung saan nag-spend po kami ng 2 to 3 months na community integration, kung tawagin, community immersion. Hindi ho kagaya ngayon na parang community exposure. Pupunta po ang mga estudyante sa isang community, papasyal, sa umaga, aalis na sa hapon, tapos ilang araw lang at natapos na ang tinatawag na practicum. Kami po noon, tumira po talaga kami sa parang Marikina, isang urban poor community. Second year pa lang po ako nursing student. At naranasan ko po kung paano mamuhay kasama po ng mga urban poor at ang mag-organisa po ng isang health education para sa mga kabataan at para sa mga nanay at magtayo po ng program, isang health program kaalalay o suporta sa primary health care na tinatawag noong time na yon na programa ng ating pamahalaan. At nung ako po ay nag-graduate, ako po ay in-encourage ni Dean Mary Vita Jackson na sumama sa isang summer exposure program ng mga nursing graduates. So napunta po ako sa Quirino Province at 3 buwan po ang aking community immersion doon. Nakita ko rin naman po ang kalagayan ng rural poor. Mayroon pong isang nanay doon na nung natapos po yung 3 months po na immersion, sinabi po niya sa akin na sana makabalik ka pa dito sa amin. Sana maraming kagaya mo na nurse na hindi lalabas ng bansa kung hindi maglilingkod sa kagaya naming mahihirap. Tumatak po yun sa akin kasi at that time po, nung mga 80s, marami po ang mga nurses na gusto talagang lumabas ng bansa para po guminhawa ang buhay ng kanilang pamilya. Ako po noon ay may plano ng pumunta rin ng Amerika kasi kinukuha na po ako ng aking ninong. Pero hindi ko po alam kung bakit nagkaroon po ako ng desisyon no pagbalik ko ng Maynila from Quirino Province na hindi ko na po itutuloy. Okay. Kaya po since then po hanggang ngayon nandirito ako. Si Constitutional Commissioner Professor Mindaluz Quezada naman po ay talagang matapang na leader. Siya po ang nagtiyak na dun sa ating 1987 Constitution ay nandoon ang pagpapahalaga sa health, sa karapatang pangkalusugan ng mga mamamayan. At kanya pong sinuportahan ang laban ng mga health workers, hindi lang ng mga nurses, sa mga public health facilities para magtayo po ng mga professional associations or union ng mga health workers. Kaya saludo po ako sa dalawang ito talaga na sa tingin ko po, sana maraming kagaya pa rin nila. Kaso po ngayon wala na po sila dito. Ano po?
Pero kahit wala na sina Dean Jackson at si Commissioner, ay talagang ang kanilang legacy ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga katulad ninyo na ipinagpapatuloy ang kanilang mga advokasya. Sa inyo pong nakitang ehemplo nila at influence nila sa inyo, ay paano ninyo mayahambing yung naging takbo ng inyong career as a nurse doon sa una ninyong vision nung una kayong ma-expose sa rural poor, nung ma-expose kayo sa mga immersion under Dean Jackson. Tama po ba ang naging takbo sa inyong palagay? Paano po nagre-relate yung dalawa? Sa tingin ko po ay nasa tamang naging matuwid po yung aking desisyon at the time. Totoo po na ang mga kasabayan ko ng ngayon ay mga masasabi na nating maginhawa ang buhay. No? Marami po sa mga kaklase ko ang nasa Amerika at ang iba po ay nasa iba pang bansa. Actually po, tatatlo na lang po kami sa 21 na nag-graduate. 21 lang po kaming nagtapos, no? Mula po sa nagsimulang 60 plus na first year. 21 lang po kaming nagtapos, nag-graduate ng nursing sa PLM ng batch 83. At 3 na lang po kaming natitira sa Pilipinas. Sa tingin ko po ay worth it na akin pong dinesisyonan na manatili sa bansa kasi nakakatulong po ako sa tingin ko doon sa pagmumulat ng ating mga nurses at ng iba pang mga health workers kung ano yung dapat nilang karapatan habang sila po ay nagtatrabaho at paano ba talaga dapat ang pagpapahalaga natin sa profesyon na ito usapin ng pagtulong sa kapwa. Kasi meron pong hindi mo po na itatanong, Kuya F, nasa 6 sa bawat 10 Pilipino ang namamatay na hindi man lamang nabibigyan ng sapat na serbisyong pangkalusugan. Kaya ito po talaga ay challenge para po sa akin at sa iba pang mga nurses na kagaya ko po na nagkakaisa kami doon sa advokasya na kailangang pahalagahan ang profesyon na ito at tulungan ang ating mga nurses sa bansa na makamit yung mga karapatan na nararapat po para sa kanila. Mukhang napakalaki at complicated na mga issues na hinaharap ng nursing profession. Marami ang balitang nasasagap ng taong bayan tungkol sa mababang compensation, overwork, benefits na hindi natatanggap, at hindi pagpapahalaga sa contribution nila. Ano pa po ang nakikita ninyo na dapat gawin from your point of view? Ano yung vision ninyo para sa bawat nurse sa Pilipinas at this point? Sa tingin ko po, dapat mabago ang ating sistemang pangkalusugan sa kabuuan. Ibig ko pong sabihin ay pag sinabi pong sistemang pangkalusugan, kasama po din ang education, ang pag-produce ng ating mga health students o health professionals in the future. Sana po yung ating health education ay nakatutok din po, oriented doon sa pangangailangan sa Pilipinas at hindi po Western-oriented ang approach. At sana po ito ay available lalo na sa mga mahihirap na nais naman na maging isang nurse in the future. Tapos usapin po ng policies, sana po makita yung contribution ng mga nurses doon sa paggawa po ng mga batas at mga patakaran na magkakaroon po ng contribution doon po sa pagtitiyak na ang ating mamamayang Pilipino ay talagang mayroon pong access sa libre at kalidad na serbisyong pangkalusugan. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, no, mahirap maging mahirap, lalo na kapag ikay nagkasakit. At hindi po maayos ang sistemang pangkalusugan sa bansa. Napakaliwanag na ang trabaho ng pagiging isang nurse ay talagang halos hindi ka na makakaisip na magtrabaho pa ng iba kasi full-time ang hinihingi sa iyong atensyon, resources, emotional na effort at pati na yung sacrifice ay nandoon. Pero kayo ay talagang nag-take on pa, nadagdagan pa ang inyong role. Hindi lang kayo practicing nurse, kundi kayo ay
namuno pa rin sa isang samahan, ang Filipino Nurses United. Ito'y hindi biro na naidagdag ito sa inyong mga responsibilidad. Meron po ba kayong parang naiisip na bahagi ng inyong mga goals na tinitingnan for the future sa inyong role na yan sa pamumuno? Ako po ay nagagalak na nabigyan ng pagkakataon na mamuno sa Filipino Nurses United or FNU dahil ito po ay naitayo noong March 2015 bilang tugon doon sa matagal ng pagnanais ng mga nurses na may tumulong sa kanila. Hindi po ito traditional na organisasyon, Kuya F. Ito po ay isang pambansang labor association. Nabanggit ko nga po labor. Kaya po ang kanyang pangunahin na tutok po ay protektahan at i-promote ang labor rights ng ating mga nurses at ang kanilang mga kagalingan or welfare. No? Totoo naman po na dapat mayroon pong sapat na mga kagamitan, sapat na mga gamot sa ating mga health facilities, pero ang magbibigay po niyan ay ang manpower o ang ang ating pong mga professional at para-professionals, no? Kasama din po ang iba pang health workers ng serbisyo. Ngayon po, sa tingin ko po, itong ating mga nurses, no, ay matagal na pong hindi napapahalagahan yung kanilang mga contribution. No? Sabi mo pa nga po kanina, napakaliit ng kanilang sahod dito sa ating bansa. Napakaliit ng kanilang benepisyo at wala pong sapat na katiyakan o seguridad yung kanilang trabaho. Marami po sa amin ay contractual. Mm-hmm. At ganoon din po, marami rin po sa amin yung biktima ng pang-aabuso. Yung dapat po na 8 oras na trabaho ay nagiging 12 hours or more. Tapos po yung workload po ng mga nurses na dapat po sana ay ayon sa Department of Health na standard ay isang nurse, 12 ang pasyente sa isang ward. Pero pag tayo po ay mamasyal sa ating mga ospital, makikita po natin na ang ratio po ng nurse sa patient ay nasa isang nurse, 30 pasyente o mahigit pa. Pag pumunta po tayo sa mga mas mahihirap pang probinsya, minsan isang nurse sa isang ospital. Totoo po yan, no? Hindi po yan exaggeration. So ang laki po ng kanilang mga responsibilidad. Pagkatapos po doon sa mga critical areas na dapat 1 nurse is to 1 patient sa mga ICU, mahigit po sa isa ang hawak nila. Merong 5, may iba po na 10. At yan po ay nangyari kahit sa panahon ng COVID. Kaya po, sobra po yung abuso na nagawa sa kanila. Mas mahabang paggawa, mas mabigat na responsibilidad at mas maraming pasyente. Tapos hindi po sila sapat na kinakalinga. Napakalaki ng hamon para sa ating pamunuan na alagaan at kilalanin ang mga hamon na yan na hinaharap ng ating mga nurses. Pero kayo bilang namumuno sa Filipino Nurses United ay kumakatawan sa napakaraming mga may hinaing, may pangangailangan, may katanungan, may isinusulong, napakalaking hamon para sa inyo yan personally. Mga kaibigan, babalik po tayo sa pakikipag-usap kay Maristela Abenojar, ang National President ng Filipino Nurses United, ang ating ehemplo ngayong araw mula sa FEBC Philippines. Minamahal ko ang bayan ko, kahit tawanan ng buong mundo, taas mo o pagsayan mo, makita mo'y kay Pilipino, iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw, tila, pula, puti, Magrehistro na! Sana all! Huwag ibenta ang iyong boto! Sana all! Kilalanin ang totoong leader ng ating bansa base sa kanyang platapormang makapublikong serbisyo para sa masa. Dapat all!
Paalalang hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo patuloy na nakikinig sa Ehemplo, isang produksyon ng FEBC Philippines linggo-linggo at naririnig sa mga himpilan ng FEBC sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw na ito ay kinakausap natin ang National President ng Filipino Nurses United, Maris Abenojar. Siya po ay mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, napakalalim ng kanyang pinanggalingan na motivation para magpatuloy sa paglilingkod bilang isang nurse at pamunuan ang mga nurses sa Pilipinas sa napakaraming kailangang maabot ng profesyon na ito sa larangan ng policy making, sa perspective ng pamahalaan at doon sa area ng pagkilala sa kanilang mga dinadaanan bilang mga professionals. Sa araw na ito ay gusto natin kilalanin si Ma'am Maris bilang isang ehemplo sa kanyang napiling profesyon at gusto natin na yung kanyang tinahak na landas ay magkaroon din para sa atin ng inspirasyon para makahanap din tayo ng liwanag sa ating dinadaanan at matuto mula sa kanyang mga karanasan. Tatanong ko lang, Ma'am Maris, kung itong inyong sinasabing influence mula sa dean, sa school, sa commissioner, at sa mga nakita ninyong mga pangangailangan, ang lahat ng ito ay nagtiyap-tiyap para kayo ay talagang itulak para mag-pursue ng isang nursing career. At ituloy nga ito hanggang kayo umabot dito sa larangan na ito. Pero meron bang panahon, meron bang pagkakataon sa inyong pagpapractice o pag-aaral ng nursing and then pagpapractice ng nursing na nasubok ang tibay ng vision na yan? There was a time na kayo ay parang, ayoko na, ang hirap nito, walang nakikinig, parang nagsasalita tayo sa pader lang. Meron po bang gano'n? Sa tingin ko po ay maraming pagkakataon na nasubok yung aking conviction yung na magpatuloy dun sa aking desisyon na manatili sa bansa at maglingkod sa ating mamamayan. Yung isa po, halimbawa, bago pa po ako naging Pangulo ng Filipino Nurses United, marami po akong organisasyon din na pinagdaanan. Ako po nagtrabaho sa mga government at mga non-government organizations and even academe. No? Naging dekana rin po ako ng College of Nursing. At naging isang secretary ng College of Graduate School, no? Sa PLM. Naging director din po ako ng community outreach sa Philippine Women's University. Kaya yung akin pong karanasan ay ano po siya blending ng iba-ibang setting, no? Mula po sa clinical, mula po sa community, public health, at ganun din po sa research and teaching sa academe. At isa lang po yung nakita ko na challenge dito. Ang pag instill po ng mataas na awareness sa ating mga mamamayan at ganun din po sa ating mga professionals, sa ating mga nurses ay isang ano po yan, isang passion, no, na kailangan mo talagang mahalin yung gawain kasi hindi po yan mangyayari ang pagbabago ng isang iglap, no. Kailangan mong magsimula kung nasaan ang level ng iyong mga target na participants. Kung ito po ay usapin ng mga ordinaryong mamamayan sa mga komunidad, kailangan mong patiently makinig doon sa kanilang karanasan. At mula doon sa kung ano yung alam nila,
ay dahan-dahan mo itong itaas, no? Hanggang dun sa makita nila yung isang tamang kaisipan. Halimbawa po, sa primary healthcare, hindi po dapat po culture sensitive ang ating approach, no? Kapag po tayo ay nagbibigay ng health education sa community. Hindi po pwedeng kinukontra mo yung mga paniniwala nila o yung mga kanilang mga naging practices na, traditional na practices. Kasi pag ganun po, ma-antagonize ang tao at magsasara po yan, no? Hindi na po sila makikinig sa iyo, hindi ka na rin po nila maiintindihan. Kailangan mo pong makinig. Bakit sa matagal na panahon ay ganyan ang practices nila? Baka naman may tama doon, halimbawa sa sinasabing herbal medicine, baka naman may tama doon sa sinasabing ventosa o moxibustion o kung ano mang o kilot, kung ano yung ginagawa nila, no? Kailangan po nating tignan yon, aralin. Kaya kasabay po ng nakikinig sa ating target na mga clients ay ang research. Ako po, favorite ko ang research. Siguro ang ibang mga estudyante, hate na hate nila yung research kasi iniisip nila, ano ba yan? Parang masyadong komplikado, parang hindi interesting, di po ba? Pero ako po, kasi sa akin simple lang yung research eh. Yung research ko ay pagsasaliksik sa katotohanan. So para malaman mo yung totoo, kailangan mong bumaba doon sa kung saan ang source ng information at alamin yung kanilang situation, no? Kaya po, napamahal sa akin talaga ang public health kasi malapit po ako, madali po akong maki-adjust sa mga tao. Hindi po ako hindi ko po alam kung paano ko i-describe, pero palagi kong iniisip na wala sa akin ang monopolyo ng kaalaman. Hindi po ako ang may alam ng lahat ng tama. Ang may alam pa rin po ay ang mga tao sa ibaba na siya pong nakaranas, no? At nagkaroon ng totoong mga experiences. Kung ano man po yun, ay kailangan lang pong maunawaan at tama kung merong hindi tama, pero sa paraan na hindi po sila ma-antagonize. Sa paraan po na makukuha mo ang cooperation nila at maintindihan sila. Ganyan din po sa nursing. Ang mga nurses po maraming options. Bakit pa ako makikipaglaban sa aking karapatan sa sahod? Pwede naman akong mag-abroad. Bakit pa ako mag-attend ng mga halimbawa po ngayon, mga webinars para sa aming mga labor rights? Kung ayaw ko mag-resign, di ba? Ako na nga yung kailangan nila, ako pa yung ina-append, I have to go out. Pero pag palagi pong a-flight ang sagot sa problema, hindi po nakakatulong yon para baguhin mo yung kalagayan. Kailangan harapin. Kailangan po yung harapin. Pero hindi mo rin po syempre sasabihin agad sa mga nurses na napaka selfish naman noong lalabas ka na lang, no? Pero naiintindihan kasi natin saan ba nagmumula yung pagnanasa nilang lumabas ng bansa? Tinutulak sila ng ekonomikong kalagayan. Siguro naghihirap ang pamilya, wala nang makain, no? Na maayos. Siguro may sakit sa pamilya, kailangan ng maintenance na gamot. Marami pong dahilan, no? Lalo na yung sinasabi na mental and emotional agony na hindi ka na-appreciate bilang isang professional. So kailangan mong makinig doon sa mga nurses, kailangan mong mag-organize. Kaya kami po sa Filipino Nurses United, ang isa talaga na amin pong maipagmamalaki ay nakikinig po kami. Nakikinig, bumababa po kami sa level ng mga nurses. Wala po kami sa taas. Kaya po alam po namin yung mga issues. Malinaw po sa amin yon at yakap na yakap namin kung bakit nagkakaganito ang ating mga nurses. Kaya naman po, kung meron pong mga kapwa namin nurses na sa kasalukuyan ay hindi pa ganoon kalakas ang loob na makipaglaban, mahina pa ang boses, nagsisilbi kaming boses ang FNU para sa mga kasamahan namin hanggang sa maging kasama namin sila doon sa tinig na yon. At sabay-sabay po kami sisigaw ng kung ano ang karapatan namin para sa pagpapatuloy ng isang maayos na kalusugan. Kasi po, ang nursing ay isang essential and vital profession.
hindi po mabubuhay ang healthcare industry kung wala ang mga nurses. Kabuuan po ay meron tayong 900,000 plus na mga nurses as of June 2021 na pumasa ng board exam. So, kung tutuusin, kami po ay kumakatawan sa 70% ng health workforce. Yan po ang sinabi ng World Health Organization. Kaya po kung 7 out of 10 ay nurses, malaking bagay po yun. Kung kami ang mawawala sa isang health facility, mapipilay ang ating healthcare industry. Kaya ho mahalaga na maituwid kung ano man yung nangyayari ngayon na hindi tama. Mahalaga na magkaisa kami at magkakasama na tumatahak doon sa landas para baguhin ang aming kalagayan. Ito pong inyong pananaw ay mukhang sumesentro doon sa inyong paniniwala na kailangan ay hindi mo ipilit yung iyong sarili lamang, kundi simulan mo sa pakikinig sa ibang tao para malaman mo saan sila nanggagaling. And then, parang sinasabi ninyo na then you earn the right to be heard din. Ano? Yes. So, ibig sabihin nito ay talagang sa inyong profesyon at sa inyong pamumuno sa Filipino Nurses United at sa inyong pagpapractice ng nursing profession ay talagang itong mga values na ito na inyong nakalakhan na at tumitibay palalo dahil nga sa inyong profesyon ay kailangan ding maipasa sa iba, lalo na sa mga batang mga nurses, mga bagong graduates siguro. Kasi parang naririnig kong sinasabi ninyo na importanteng ang ating nalalaman ay hindi ipinipilit sa isang kulturang hindi ganon ang nakagawian. Parang pareho rin yun sa sinasabing hindi mo pwedeng basta ipilit lang na sa Senado na ganito ang gawin nila sapagkat kailangan din namang malaman kung saan nanggagaling ang ating mga mambabatas. So parang anumang larangan ang ating kinaroroonan, mag-usap ang negotiating table ang pinakamahusay na paraan para magkasundo, magkita sa gitna, magkaroon ng consensus. Saan po ninyo na-pick up yan? Yan po bang ganyang value ninyo ay natutunan na lang ninyo along the way? Or yung po ba'y na-pick up sa pamilya, na ituro ba ng nanay at tatay? Paano po nabuo yun sa inyo? Sa amin po kasing pamilya ay merong bukas na communication. Kahit po mahirap lang ang aming pamilya ay malaya po naming nasasabi kung ano yung gusto namin at ito po ay pinapakinggan ng aking magulang. Kami po ay nagdidiskusyon kasi iniisip po namin na mas mabuti talaga kung mas maraming ideya kaysa nanggagaling sa isang tao. So yung nabanggit ko po kanina sa practice, naging ano ko na po yun naging kalakalan. Parang you have to start from what the people know and build on what they have. No? So yun po at dapat po yun din dapat din po yung binabanggit ninyo na kailangan ipaalam mo ito so negotiate pero sa tingin ko sa kabilang banda naman po kapag ang kausap mo ay sarado no halimbawa po I'll go straight to the point kung ang mga government officials kahit inilatag mo na ang lahat ng datos kahit ilang beses ka nang nakipag-dialogue, kahit marami na kayong nagbigay ng mga patotoo at ng mga hinaing, at hindi pa rin kayo pinakinggan, yung ganon. Ibig sabihin, there's something wrong. No? Meron pong hindi tama doon. Ang dapat po kasi sana, ang ating mga government officials bilang public servant, unang-una naupo sila dyan ng dahil sa mamamayan na bumoto sa kanila. O kung hindi man sila ibinoto, sila ay nagtatrabaho doon, ang sahod nila ay nanggagaling sa pera ng bayan. Okay? So, kaya sana naman ay bukas din sila na ibalik sa forma ng totoong malasakit totoong serbisyo na may malasakit ang ibigay din nila doon sa tao. Marami ho kasing pagkakataon na palaging ang sinasabi sa amin sa mga nurses ay walang budget. Okay. Kaya hindi po na ibibigay ang mga personal protective equipment o kaya hindi po nag-hire ng dagdag na tao
o kung bakit napakaliit ng benepisyong binibigay, walang budget. Pero sa tingin po namin, kailangan po na maging resourceful. Kailangan hanapan ng budget. Hindi po pwede na ito ang budget ngayon, kung ano ang meron dito, pagkasyahin ninyo. Hindi ko dapat ganon, di po ba? Dapat po kung ano yung need, yun po yung hanapan ng resources, no? Gawa ng paraan. Kaya masakit po sa loob namin, Kuya F, na last year narinig namin yung anomalya ng Department of Health, ng DBM at ng Pharmaly na 50 billion pesos dahil lang sa mga expired na RT-PCR kit, dahil lang sa sobrang mahal na mga face shield, face mask na binili. At samantalang ng ganda sakit, nangamatay ang ating mga nurses at doctors at iba pang health workers nang dahil sa COVID. Yung ganun po, parang mahirap pong i-reconcile, no, na bakit naging ganoon, no? Bakit naging may paraan naman pala sila para sa ibang bagay. So kung gusto, may paraan. Kung ayaw, palaging may dahilan. So kaya kami po, hindi ho namin yan tinatanggap. Pag alam namin na tama kung anong totoo, ipaglalaban po na. Ayun. So mag-usap hanggat willing mag-usap ang dalawang partido, pero pagka naman nabingin na sa patuloy na usapan, ang kailangan ay tamang representation para pantay ang playing field, ika nga. Meron po ba kayong patuloy na nag-inspire sa inyo? Oo, ang inyong vision na ipaglaban, i-represent ang mga nurses ay nandoon at maalab yun. Pero on a more personal level, meron po ba kayong parang nakikita o parating binabalik-balikan na inspiring story ng nurse, ng kakilala ninyo na nagsakripisyo, nag-overtime, talagang nagbibigay ng lahat ng pwedeng ibigay bilang halimbawa ng isang tunay na nurse na true to her profession, his profession. Meron bang ganun kayong kilala among your members of Filipino Nurses United? Ay, marami yan, Kuya F. Maraming ganyang nurses na sobrang inspiring. Maraming kwento. At siguro, kung iisa-isahin ko, hindi tayo matatapos. Marami po talaga ng mga nurses na, alam mo po yun, yung ano po sila, selfless. Talaga pong nag-sacrifice. Kasi kahit na ganito yung kalagayan, nagpapatuloy po sila. Pero may gusto akong ibahagi nung itong panahon ng pandemya, isang kwento kung saan hanggang ngayon tumatatak sa akin. Noong 2020, may isang nurse na tumawag sa akin mga past 11 na ng gabi. Ito ay noong last 2020, kung saan umiiyak po siya at ang sabi po niya ay nais niya nang tapusin yung buhay niya. Sabi ko, bakit ganon ang kanyang sinabi? At sabi po niya, na-frustrate daw po siya dahil doon po sa temporary deployment ban. Kasi kompleto na ho ang papeles niya, may ticket na siya at dapat lalabas na siya pero biglang hindi siya makakaalis. Sabi po niya, matagal ko itong pinag-isipan, ma'am, at ngayon lang ako nakadesisyon na lumabas ng bansa. After 10 years na nandito ako sa Pilipinas. Sabi niya, for 6 years, nagtrabaho po siya sa isang LGU sa La Union na kung saan nag-volunteer po siya dahil wala pong plantilla position. Nag-volunteer lang siya, wala siyang sweldo. At nung sumunod na taon na nagkaroon ng vacancy doon, ay tsaka lang po siya na-employ. Pero maliit ang kanyang tinatanggap na sweldo. Pero may tatay siya na na-stroke po isang gabi sa harapan niya. No, nandun din ang kanyang nanay. At hindi niya maipagamot ang kanyang tatay. Hindi siya makapag-hire ng ambulance para madala sa ospital ang tatay niya kasi mahal ang payat sa ambulance. Mahigit pong 3,000. So, ang nangyari po right then and there sa kanyang harapan, no, dahil critical po yung situation ng tatay niya at any minute po talaga is really important. So namatay ang tatay niya, to make the story short, sa kanyang harapan. Umiyak po raw talaga siya. At sabi daw po niya na masakit sa kanya dahil nurse siya, nagliligtas ng buhay ng ibang tao. Pero nung tatay niya ang nangailangan, hindi niya nailigtas ang tatay niya dahil wala siyang pera. No, maliit lang yung kanyang sweldo.
At simula po noon, inisip niya na hindi na ito mauulit. Sa nanay ko, hindi ko gusto itong mangyari. And that's the reason bakit po siya nag-apply ng trabaho sa abroad. Pero inabutan po siya nitong deployment fund. So ang isip po talaga niya is, wala ng pag-asa. Yung ganun. Yung story niya po ay story din ng iba pang mga nurses na very desperate, na gustong itawid ng gutom ang kanilang pamilya. Dahil dito ay matindi ang situation. Hindi naman natin masasabing hindi siya mapagmahal sa bayan. Kasi ilang taon naman po siya nag-volunteer na walang sweldo. At isa talagang karanasan iyon na bigla talagang nag-udyok sa kanya magdesisyon, lalabas ako ng bansa. Mhm. Alam niyo po, halos mahigit 1 oras kaming magkausap at ang nasabi ko lang sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi marami tayo na nakikipaglaban. Hindi lang ikaw ang may ganyang kwento. Marami pang ibang kwento. And nakinig po siya sa akin kasi sabi ko talaga na please nakikiusap ako. Pag walang mangyari in the next 1 week, mag-usap tayo ulit. Pero wag mong gagawin yung gusto mong gawin. You know po, ngayon, wala na po siya dito. Nasa UK na po siya. Nakalabas po siya after po na ma-lift yung ban. Pero meron nga pong cap, may limit. Pero at least kasama po siya sa nakaalis. Okay. So, yun po yung isang kwento na sa akin, wag nating pigilan ang ating mga nurses na merong desisyon na lumabas din ng bansa. Kami po sa FNU gusto namin na kagaya ko manatili sa bansa, maglingkod dito. Pero kung ang kalagayan talaga ay nagtutulak sa kanila na umalis, sino naman po tayo nahahadlang sa karapatan nila na mamili ng trabaho na mabubuhay ang pamilya nila? Napakagandang inspiring story yan dahil nagpapakita na kahit na ang mga nangyayari sa ating malalagim na trahedya ay pwedeng magamit para makapagpalakas ng loob ng iba. At ang story ang inyong ikinuwento, Maris, ay talagang hihipo sa puso ng marami. Well, mga kaibigan, alam ko na kayo ay meron din sigurong kilalang mga nurse. Meron din kayong alam na mga kwentong katulad niyan na talagang nakaka-inspire, nakakapagbigay ng lakas ng loob para harapin, suungin ang mga afflictions natin. Pero many times kailangan ng isang ehemplo o halimbawa na magpapakita sa atin ng talagang courage for us to imitate. Babalikan po natin ang ehemplo. Tapos ang ilang paalala, kasama po natin si Ma'am Maris Abenojar. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Nagpapatuloy ang ehemplo dito po sa huling bahagi ng ating kwentuhan kung saan natin naipakilala sa inyo ang ating ehemplo na walang iba kundi si Maris Abenojar, National President ng Filipino Nurses United, at narinig din po ninyo ang kanyang kwento. Paano siya nagsimula bilang isang nurse, yung mga pag-aaral niya, yung kanyang motivation, yung mga naging ehemplo niya sa kanyang pag-aaral at sa kanyang karir, at kung paano siya nakakapagpatuloy ngayon, driven, motivated by this passion, this vision, ay ramdam natin at dinig natin sa kanyang tinig. Pero gusto ko lang, as we wrap up itong ating ehemplo episode ngayong araw na ito, gusto ko lang siguro mag-iwan ng isang tanong tungkol sa pagiging ehemplo natin sa kapwa. Na-mention nyo kanina, Ma'am Maris, na mayroong mga ehemplo sa inyong buhay na hindi ninyo malilimutan. Hindi mo naman pinaplano na maging ehemplo sa ibang tao, pero kayo, paano nyo sinusukat ang pagiging halimbawa ng isang tao na nais ninyong tularan? Sa akin po, yung katagang ehemplo ay simple lamang, no? Na dapat ang isang kapwa natin na tuturing nating ehemplo ay yung totoo sa kanyang puso, yung kanyang ipinapakita. Meron ho kasing mga ibang tao na maganda ang sinasabi pero hindi ho natin nakikita yon sa gawa. Ako po ay naniniwala na hindi mo kailangan ng mataas na degree na sa akademya para ikaw ay tawaging ehemplo. Hindi mo kailangan ng material na yaman o ng power o position para maging ehemplo. Kahit po ang isang magsasaka, ang isang mangingisda, o ang isang urban poor, o ang isang elderly, o ang isang estudyante ay pwedeng maging ehemplo. Basta lagi nating iisipin na ang ating gagawin, iisipin at sasabihin ay hindi makakasakit sa ating kapwa. Kasi ang ating desire lamang ay tumulong sa ating kapwa. Yun ang aking ehemplo. Yung hindi, walang kabahit ng anumang pagpapanggap kung hindi malinaw kung ano yung kanyang gustong gawin. Maliit man o malaki. Napakalinaw nun na yung do no harm ay talagang kailangan nandoon sa puso ng lahat, ano? Pero yung pagkakaroon ng integridad na ang lahat ng iyong ginagawa ay talagang consistent doon sa paniniwala mong yon, ay otherwise parang mahirap kang tularan kasi pabago-bago ka. Opo, okay. Tama yan, Kuya F. Napakaganda na ang pagiging ehemplo ay isa sa mga bagay na minsan ay hindi na natin pinapahalagahan dahil napakaraming tao sa ating paligid na impluwensyahan tayo. Tayo rin nakaka-impluwensya sa iba. Not realizing na sa bawat sandali, meron tayong naipapakita na pwedeng gayahin ng iba. Minsan masama yon, minsan naman ay mabuti. Pero pwede nating piliin ang pagiging halimbawa sa mabuting paraan. At sa inyo, sa Filipino Nurse United, ay nakikita natin yon. Oo. At Kuya F, nais ko rin ipaalam sa ating mga taga-subaybay dito sa inyong programa na hindi dahil tama ang ginagawa mo ay palaging maraming sasang-ayon sa iyo. No? Maraming ang pagkakataon na pag tama ang ginagawa mo, binabato ka ng maraming batikos o marami ding hindi naniniwala sa iyo. Yung ganon. Sa akin, wag naging dahilan yon para mawalan tayo ng gana na
na ituloy kung ano yung ating nasimulan na tama. Ituloy lang natin yung ating nasimulan. Kasi nga, kung tayo ay magpapadala sa mga sulsol o sa mga iba pang negatibo sa ating naririnig, nakikita, yung ganon, masusway tayo sa maling direksyon. No? Kung alam natin na tama, kahit na iilan pa lang muna yung nakikinig sa iyo, manalig lang tayo, dadami yan, at ang totoo ang mananaig in the end. Napakalaking katotohanan yung inyong pabaon para sa ating mga listeners ngayon, sa mga sumusubaybay natin. Kasi ang daling manghina, ang daling ma-allow natin yung sinasabi ng ibang tao na maka-discourage sa atin, at parang naisasantabi tuloy yung kabutihan na iyong gustong gawin, nasa tama naman, pero nakakancel ka tuloy at ikaw ay hindi nakasali sa kwentuhan, kumbaga. Samantalang what you're saying is, manalig ka lang, tama ang iyong pinaninindigan, tama ang iyong tinatahak na landas, at ang kailangan mo lang ay ituloy yon ng hindi sumusuko. At maaring hindi matapos ang laban habang ikay buhay, baka yung susunod na pipick up ng iyong trabaho, doon mangyari yung iyong pangarap, hindi natin alam. Yes, tama po yan. Napakasarap na makipagkwentuhan sa isang namuhay ng ayon sa kanyang sinumpaang profesyon, pero more than that, hindi karir ang inyong tingin sa inyong pagiging nurse, kundi isang calling. At yon ay talagang na-appreciate natin. Maraming salamat sa inyong pagiging ehemplo. Na ating po nakausap si Ma'am Maris Benojar. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay po kayo sa lahat ng inyong adhikain, hindi lang pagiging nurse, kundi sa pamumuno sa Filipino Nurse United. God bless you po, ma'am. Maraming salamat din po, Kuya F, at dito sa inyong programa. Saludo po ako sa inyo. At kung kayo naman mga kaibigan ay mayroong kilalang katulad ni Ma'am Maris na mayroon ding adhikain na talagang maisulong sa tamang landas ang takbo ng buhay, maitama ang mali, magkaroon ng pagtutuwid sa mga bagay na obvious na nakakapanghina sa ating lahat, ipakilala lang po ninyo sa amin at gusto natin siyang makausap at maipakilala sa ating mga listeners. Pwede po kayo mag-text sa amin, 0999-223-5675 o kaya naman ay 0916-296-6620. At pwede rin po kayo naman pumunta sa Facebook para sa Ehemplo FEBC Radio page. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nakasama po natin ngayon ang ating mga kaibigan sa production, ang ating PA si Arwel Mendoza at Brian De La Cruz. Ako po naman si Efren Paljurina. Sa ngalan po ni Kuya Dan Andrew Cura, huwag po ninyong kalilimutan, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.